Curious ba kayo kung paano mag-prevent at maiiwasan ang poultry disease and pest problem? Gusto niyo bang malaman para hindi magkakasakit at magkakaroon ng disease ang iyong manok? Huwag kayong mag-alala dahil sa videong to tatalakayin lahat natin yan. So without further ado, let's get started. Sa videong to, ang disease ng poultry na tinutukoy ko ay applicable sa mga broiler chicken at saka sa mga egg layering. Importante po talaga na healthy yung mga manok, lalong-lalo na sa mga broiler chicken kasi kinakain po natin ito. So, paano nga ba magkaroon ng healthy na manok para iwas sa mga sakit at iwas sa mga disease nito? First is we need to be aware that cleanliness is a must. Dapat yung lugar or tirahan ng mga manok ay malinis or consistent yung itong linilinisan at saka dinidisinfect nyo po ito para naman iwas sa mga disease ang mga manok nyo. Kapag consistent nyo po kasi itong linilinisan at dinidisinfect, nariremove po ito yung mga dust, yung mga marurumi, yung mga natitirang feed, at saka hindi lang po yung tinitirahan ng mga manok ang lilinisin nyo, pati nyo po yung mga equipment or mga pakainan nila. Pwede din namang tubig lang yung gagamitin nyo sa paglinis. Mas mabuti na lilinisin nyo yung poultry nyo every month, depende kung gaano karumi, at mas mabuti rin every week or kada weekend. Ang pangalawa naman na dapat nating unawaan is ang nutritions. Sabi nga nila, nutrition plays a vital role when it comes to the health of chickens. Dapat yung mga manok ay kumakain sila ng fresh food supply at yung mga kinakain nila ay nagkakaroon ng mga healthy ingredients. So ano nga ba yung mga healthy ingredients na ipapakain natin sa mga manok natin? Mga ipapakain or ingredients such as merong protein, grains, corn, wheat. Saka maganda din yung fish and seafood kasi may protein po ito. Ang next nating unawain is ang environment or mga tinitirhan ng ating mga manok. Malaking impact po ayon when it comes sa health condition ng mga manok natin. Dapat po well ventilated po yung poultry natin. Nice po yung shelter, more protection po, at saka nasa stress-free environment po yung mga manok. Dapat po easily accessible din po yung mga water nila. Dapat malinis din po yung mga chicken feeders at saka waters nila para iwas po sa bacteria o disease. Dapat po mayroon pong taong na nagmamanage sa poultry or laging nakabantay dahil ang mga manok ay hindi pwedeng iwanan na walang tubig po ito at hindi po sila iiwanan kasi need po nila ang magandang disiplina ng tagabantay. Next is vaccination. Maganda po yung pag-vaccination ng mga manok kasi nakaka-boost po ito ng immunity nila. Nakakatulong din ito sa pag-prevent ng mga disease. Next is do not mix birds of different ages, remove sick, injured, and dead birds as soon as noticed, and burn or bury dead birds immediately para naman iwas yung disease at pagsispread ng mga sakit. Kaya importante talaga na merong tagabantay when it comes sa poultry farming kasi merong mag-a-analyze kung ano yung mga chickens na nagkakasakit para naman i-distance mo sila sa mga chicken na walang sakit para iwas bacteria, iwas spread ng disease. Ihiwalay mo rin sila yung mga different ages na mga manok such as kapag yung manok is sisiw pa, ihiwalay mo sila sa mga malalaking manok kasi kadalasan hindi po pantay ang pagkalaki ng mga manok kasi may iba na kumukuha sila or grabe sila kumakain ng feed. So mas importante talaga i-separate mo yung mga manok depende sa ages nila. So that's it guys for today's video. Sana naman may natutunan kayo or may kaalaman kayong natutunan sa videong to. Don't forget to subscribe to my channel and like this video. You can also share it with your friends, relatives, or anyone nga nagbabalak na magkaroon ng poultry farming.